Anong gagawin mo kung lalabas yung mga nakatagong mga fallen angels sa kailaliman na nakalagay sa Revelation? Ang mga balang ay parang mga kabayong nakahanda sa digmaan. May mga nakapatong sa mga ulo nila na parang koronang ginto. Ang mga mukha nila ay parang mukha ng tao. Haba ang buhok nila tulad ng mga sa babae, at ang ngipin nila ay parang ngipin ng leon. Ang dibdib nila ay natatakpan na parang pananggalang na bakal, at ang tunog ng pakpak nila ay parang ingay ng mga karuwahing hinihila ng mga kabayo na sumusugod sa labanan. Ang buntot nilang tulad ng sa alakdan ay may kapangyarihang manakit sa mga tao sa loob ng 5 buwan. May haring namumuno sa kanila. Ang anghel nagbukas ng pintuan sa kailaliman. Ang pangalan niya sa wikang Hebreo ay Abaddon at Apollyon naman sa wikang Griego. Itong mga fallen angels na to ay napakatagal nang nakakulong po sa kailaliman. Ang Panginoong Hesus mismo ang naglagay sa kanila kung nasan sila. Kaya maraming takot na mga demon na na-encounter ng Panginoong Hesus, ayaw nilang mapunta doon. Isa yun sa kinakatakot ng mga demons. Ano sa tingin mo yung gagawin nila kapag sila po ay nakalabas na doon? It's about spiritual warfare. Let's read 2 Corinthians 10 verse 3 hanggang 4. Kahit namumuhay kami rito sa mundo, hindi kami nakikipaglaban sa mga kumukontra sa katotohanan ng ayon sa pamamaraan ng mundo. Sa halip, ang kapangyarihan ng Diyos ang aming armas. Iyon ang aming ginagamit na panlaban sa mga maling pangangatwiran ng mga taong mapagmataas at ayaw maniwala sa mga turo ng Diyos. Lahat ng paglabag sa Diyos, lahat ng pagiging suwail at pagrebelde sa Panginoon. Ang nasa likod nito ay si Satan at ang kanyang mga kampon. Ito yung naglalaban. Darkness and light. Mula pa lang sa Genesis hanggang sa Revelation, merong digmaang nangyayari spiritual. Sa maniwala kayo at sa hindi, we are not fighting in flesh, we are fighting spirit. As a Christian, ganito tayo makipagbaka. Spiritual warfare, pananalangin, pag-aayuno, at sa pagkaalam sa scriptures. Huwag kayong maniwala sa mga aral na naglabasan po ngayon na hindi na natin kailangan mag-ayuno, manalangin. This is the key to strengthen as a Christian yung ating buhay pananampalataya. Dahil sa huling panahon, merong lalabas na hindi kanais-nais na mga evil spirit, mga fallen angels. At ano yung gagawin natin? Kailangan mo munang maunawaan to, kapatid. 1 Corinthians 2 verse 12, at ang espiritu na ito ng Diyos na tinanggap nating mga mananampalataya, hindi ng espiritu ng mundong ito, upang maunawaan natin ang mga pagpapalang ibinigay sa atin ng Diyos. Now, as a Christian, alam natin na pwedeng lumabas yung mga nasa Revelation in physical, in literal. Pero pwede rin nating tingnan na ito ay lalabas in spiritual. Ano yung ginagawa nila? Ano yung gagawin natin as a Christian? Dahil ang totoong kalaban natin, hindi yung mga taong nakikita natin, kundi yung mga nasa likod nito na nagtutulak sa mga tao. Ephesians 6:12, sapagkat ang kalaban natin ay hindi mga tao, kundi masasamang espiritu sa himpapawid, mga pinuno, may mga kapangyarihan at mga tagapamahala ng kadilimang namamayani sa mundong ito. Kasi si Satan, nililid niya yung people magrebelde sa Panginoon. Obvious naman kahit sa panahon natin ngayon, rampant na yung kasamaan, rampant na yung immorality. Ito yung laging ginagawa ni Satan. John 3:8, ngunit ang nagpapatuloy sa kasalanan ay kampon ng dyablo, dahil ang dyablo ay gumagawa ng kasalanan mula pa sa simula. Ito ang dahilan kung bakit naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng dyablo. Mahihiga na sila para matulog. Dumating ang lahat ng bata at matatandang lalaki ng Sodom at pinaligiran nila ang bahay ni Lot. Tinawag nila si Lot, tinanong, nasaan na ang mga panauhin mong lalaki na dumating ngayong gabi? Palabasin mo sila rito dahil gusto namin silang sipingan. Lumabas si Lot ng bahay para harapin sila. Nang lumabas siya, isinara niya agad ang pintuan. Sinabi niya sa kanila, mga kaibigan, nakikiusap ako sa inyo na huwag niyong gagawin ang iniisip niyong masama. Isipin mong mabuti, bata, gusto na makipagsiping, at doon pa sa mga anghel ng Diyos. Sobrang wicked na mga tao po dito. Ito yung misteryo para maunawaan nyo. Ito ay connected doon sa mga fallen angels sa Revelation. Kasi binagsak ng mga anghel sa lupa. Ito yung ginawa. Nagkaroon ng interaction sa mga tao. Kaya matindi yung kasalanan ginawa ng mga fallen angels na ito sa Panginoon. Kasi yung na-produce ng fallen angels sa pagkakaroon interaction sa human being, tinatawag na Nephilim. Kaya kung babasahin nyo yung Bible, Genesis pa lang, sumobra na yung kasamaan
ng tao dahil sa ginawa ng mga fallen angels na ito. At ito yung naging dahilan kung bakit sila ikinulong doon sa kailaliman. 2 Peter 2 verse 4, kahit nga ang mga anghel ay hindi kinaawaan ng Diyos, nang nagkasala sila, sa halip itinapon sila sa malalim at madilim na hukay para roon hintayin ang araw ng paghuhukom. Sa eternity past, meron nang nangyari. Kaya si Satan, si Lucifer, ay ibinagsak dahil sa pagrebel sa Panginoon. Kasama ng kanyang mga kampon, ito ang ginawa nila. Winawasak nila lahat ng magaganda na kinreate ng Panginoon, even yung human being. Kaya ganito sila hinatulan ng Panginoon. Sukdulan ng ginawa ng mga fallen angels na ito, kampon ni Satanas sa harapan ng Panginoon. Lahat ng kinreate ng Panginoon, kung mababasa nyo, gusto nilang sirain, gusto nilang wasakin. Yung ginawa nila sa mga tao, sinira nila yung law of nature na ang tao lang ang pwedeng makipagsiping sa tao. Ginawa nila yung mga anghel na ito, mga fallen angels, nakipag-interact sila sa tao. Kaya sumama ng sumama. That is the mystery. I pray na patuloy nyong maunawaan sa gabay ng banal na Espiritu sa mga nagtatanong, bakit hindi pwedeng magsisi na lang mga fallen angels? We don't know kung ano yung nangyari po from eternity past. The mystery of iniquity, ang Diyos ang makakapag-explain po niyan. Pero isa ang tatandaan natin, makatwiran ng Panginoon na nagbababa ng patol niya. Kaya ang sabi ng Revelation chapter 9 verse 1 hanggang 3, nang patunugin ng ika-5 anghel ang kanyang trumpeta, nakita ko isang bituin mula sa langit na nahulog sa lupa at ibinigay sa kanya ang susi sa pintuan ng kailaliman. At nang buksan niya ito, lumabas ang makapal na usok na parang galing sa malaking hurno, kaya dumilim ang mundo dahil natakpan ng usok ang araw. At mula sa usok naglabasan ng mga balang at kumalat sa lupa. Binigyan sila ng kapangyarihang manakit tulad ng alakdan. Ngunit pinagbawalan silang maminsala ng mga damo o anumang halaman at puno, kundi na mga tao lang na walang tatak ng Diyos sa kanilang noo. Kung may magtatanong bakit ganito ang ginagawa ng mga fallen angels once na sila ay lumabas doon sa kailaliman at ang mamumuno ay si Abaddon, ang kanilang pipinsalain hindi yung mga tao na nakakilala sa Diyos, kundi yung mga walang tatak ng Diyos. Ano yung tatak ng Diyos? The Holy Spirit. 5 months lang ang pamiminsala ng mga fallen angels doon sa mga taong walang tatak ng Diyos. 5 months is nothing kung ikukumpara sa eternal punishment sa hell. Sa totoo lang kapatid, this message is a reminder na tayo po ay kinahahabagan ng Panginoon. Yung kanyang pag-ibig ang pinaiiral sa panahon natin ngayon. Kasi kung nagkaroon po ng matinding mga paghuhukom sa panahon po ng Sodoma at Gomorrah at sa panahon ni Noah, sa panahon natin ngayon, binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos. As a Christian, ito na rin yung pagkakataon natin i-share yung pag-ibig ng Panginoon. Hindi na natin hihintayin lumabas po yung mga demons, evil spirit po na yan. Meron na tayong gagawin. I-share natin yung gospel. I-share natin yung salvation nagmumula sa Panginoong Jesucristo. Iparating natin sa ibang mga tao na hindi pa at walang kaalam-alam sa mga bagay po na ito. Kaya ako kinreate yung video na ito para maging awareness. Ma-remind ang bawat isa na merong Diyos na nagkatawang tao. Yun ang Panginoong Jesucristo. Kaya nasa kailaliman yan, kinulong sila ng Panginoong Jesucristo para hindi makapaminsala. Ngayon, lalabas yan sa tribulation period. At huwag kang masiyahan na merong mga taong pipinsalain ng fallen angels na yan. Kasi yung pipinsalain ng fallen angels na yan, pwedeng kamag-anak mo na hindi tumalikod sa kasalanan. Yung hindi tinanggap ang Panginoong Jesucristo. At tiyak ko na hindi mo magugustuhan at ayaw mo mangyari yun. So ito na yung gagawin natin. Share natin si Jesus. Share natin ang Panginoong Jesus. Share natin ang Word of God. I pray hindi lang information yung nakuha mo, kundi matransform ka. Sapat na yun napakinggan natin para tayo po ay makapagpatuloy. I pray na lalo mong makilala ang Diyos at lalo kumilos sa iyo ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Salamat kung nakarating ka sa huling part na video pong ito. Marami kang tanong, let me know in the comment section. Kung agree ka, follow ka, subscribe ka sa mga po napapakinggan. Hanggang sa susunod na pagkikita natin, ito niyong lingkod, Pastor Gab Bueno. God bless po.